Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Ani-Rapi na nilupitan siya sa ilalim ng punong talisay. Nakaupo sa bangkong kawayan na sadyang inilagay roon. Tahimik na nakatanaw sa dagat na ilang metro ng layo mula sa bahay ng kaibigan. Ano ang ginagawa mo rito sa dilim? Nagkibit siya ng mga balikat at nilingon ng binata. Mula sa kinauupuan niya ay narinig niya ang marot na musika mula sa loob ng malaking bahay. I'm tired, Rafi. I'd rather sit and watch and drink. Itinaas niya sa bibig ang kupeta ng alak. May naamoy ang binata at agad kinuha ang kristal sa mga kamay niya. Inamoy ito. Tequila. My mother will have my ass. Sa sandaling malamang ito ang iniinom. Itinapon ito sa buhangin ng laman ng kristal at ibinaba sa mesang yari din sa kawayan ng wine glass. Punch drink lang ang pinahihintulot ng mga magulang ni Rapi na inumin ng mga nagpa-party. Nagkibit siya ng mga balikat. Gusto ko lang uminom. Gusto mo lang uminom? My foot. We've been friends since I am a sperm and you are an egg para hindi ko malaman kung may problema ka. Paglabas mo ng bahay ninyo ay ganyan ka na. She gave a throat to love. Bahagya ng tinatalaban ng nainom. Naging magkaibigan sila ni Rafi noon lamang na dumating siya ng San Ignacio when she was 15. You are exaggerating, Rafi. Alright, 5 years, pahinuhod ng binata. And I knew you too much para hindi ko malamang may problema ka. Out with it, Moana. 5 years, ulit niya sa pabulong na paraan. Kasing tagal din ang pagkakakilala ko kay Vince. Ang stepfather mo na naman ba? Did he make a pass at you? Pagalit nitong tanong kasabay ng pagtiim ng mga bagang. Huminga siya ng malalim. Hinayaang isipin ni Rafi na si Hector ang dahilan kung bakit biglang nasira ang mood niya. You know I hated that leech, Rafi. My father didn't like him when he was alive, and I don't trust him either. Mariing wika ng binata. Kung nagtatana na ba naman tayo, di nakahiwalay ka na sa kanila. Dugtong nito sa seryosong paraan. Muling tumawa ng malakas si Moana sa sinabi ng binata. Nagdilim ang mukha ni Rafi doon. Mahigpit siyang hinawakan sa braso. Huwag mo akong pagtawanan, Moana. Come on, Rafi. She was still smiling. Napakadali niyang tumawa dahil sa epekto ng alak. Kayong kani-kanina lang ay punong-puno ang isip niya sa mga alalahanin tungkol kay Vince at sa muli nilang pagkikita. Hindi kita pinagtatawan. Sa sinasabi mo ako natatawa. At ano ang masama sa sinabi ko? Nasa tinig pa rin ito ang galit. Ang alam ng lahat ay girlfriend kita. You never denied it. And didn't confirm it either. Aniya at sumeryoso. Nakikita niyang totoo ang galit si Rapi. At hindi niya gustong pati ang kaisa-isang kaibigan ay magalit pa. Ayaw bulig dahil kahit papari na itaboy ko ang mga manliligaw na hindi ko gusto. So you abuse me. I've been behaving like a real gentleman pagdating sa iyo, Moana, dahil gusto kita, mahal kita. But don't use me. Pagkasabi na bigla nitong hinawakan ng magkabilang braso ang dalaga at sinil ng halik. Nabigla hindi pumalag si Moana at hinayaan ng binatang hangkan siya. Little shivers ran down her spine ang ginawang yun ni Rafi. Ang katawan niya ay gustong lunurin ang sarili sa halik nito, subalit hindi ang isip. Akmana niyang itutulak ang binata palayo ng isang malakas na tikhimang siyang naging dahilan upang pakawalan siya ni Rafi. Vince, bulalas ng dalaga ng malingunan ng tumikhim. It's almost 12 o'clock, Cinderella. Ani Vince, in a voice as cold as ice. Kahit sa dilim ay permanente ang anyo. Let's go. Let's turn into a pumpkin. Vince, nagtatakang usal ni Rafi na pinaglipat-lipat ang tingin sa dalaga at sa bagong dating. Vince Saavedra? I-exclaim ng Maristo sa isip ang pangalan ng maaninang nito sa dilim ng bagong dating. Why are you here? And I thought you were just kidding. Magkasama ang iritasyon at pagkamangha sa tinig nito. Moana, tinawagan ako ng mama mo para sunduin ka. He said patiently, Now, be a good girl. Let's go. Ulit nito. Huwag mo akong tatunging bata, Vince. Pasik niyang sabi. Hindi ako sasama sa'yo. Uuahuwi ako kung anong gusto ko. Kailan pa nagbalik ang bodyguard mo, Moana? Nairitang tanong ni Rapi sa patuyang paraan. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Vince. Alright, kung hindi mo pa gustong umuwi, ay tara sa loob. Inabot nito ang braso niya at hinila. Narawan ang party at wala rito sa dilim. Bitawan mo si Moana, Vince. Sandaling nilingon ni Vince si Rapi. Stay out of this, Rapi. Mahinahong babala nito. Hindi ako natatakot sa'yo. Sagot ng binata na nag-iigting ang mga balang. Tama si Moana. Hindi na kami mga bata pa kaya ng manduhan mo. Tulad ng araw. Alam ni Tita Adriana na nasa mabuting kamay. And my parents are arriving from Manila anytime now. Magtigil kayong dalawa. Hiyaw ni Moana bago nakasagot si Vince. Hindi siya nakatitiyak kung hindi nga nito papatulan si Rapi. Alam niyang mahaba ang pasensya ng una subalit
Kung maghahamon ng huli baka magkaroon ng gulo. I am coming with you. Pagalit niyang wika sa nakatatandang lalaki. Pagkatapos ay nilingon si Rafi. I'll call you when I reach home. At nagpatiunan na siyang lumakad ng mabilis. Malayo nang natatakbo ng kotse niya na tiling walang imikan ng dalawa sa namang pinagpapasalamat ng dalaga. Nahihilo siyang talaga dahil sa inom na alak. Inalaklay niya ang upuan ng bahagya at inihilig ang ulo sa sandal at pinikit ang mga mata. Tequila, pasag ni Bin sa katahimikan sa matabang na tono. Ni hindi siya nilingon na natiling nakatutok ang mga mata sa madilim na daan. Wonderful, sarkastikang linga niya rito. Nalanghap mo lang sa akin ay alam mo na kagad ang ininom ko. Connoisseur of wine ka rin ba? Kasama ba yun sa ipinamaster sa'yo ng daddy? What does that mean, Moana? Marahan ngunit mapanganim nitong tanong. Huminga siya ng malalim. Inabinaba ang salamin sa bintana ng kotse at hinayaang haplusin ng panggabing hangin ng mukha. I'm sorry, mahikang wika niya. No offense, Vince. I know you could make it on your own without a company's scholarship. Siguro nga'y nahihilo na ako. Dire-diretso niyang sabi. Apology accepted but I guess I'll have to talk to Rafi's parents. Hindi dapat ilang pinahihintulutang painumin kayo ng... No, biglang napaangat ang likod ng dalaga mula sa sandalan at nagmulat ng mga mata. I mean, walang alam ang mga magulang ni Rafi tungkol sa pakikialam ko sa bar nila. Kahit si Rafi ay kanina lang nalaman. You expect me to believe that? Paismid na wika ng binata. Wala ang mga magulang ni Rafi. Puro kayong mga kabataan o na tinubutan ko kayo ng boyfriend mo sa hindi magandang tagpo at sa dilim. Miss maniwala ka, nagsasabi ako ng totoo. Hindi niya gustong mapagalitan si Rafi ng mga magulang dahil totoong walang kinalaman ito sa pag-inom niya ng alak. Mag-isa lang ako kanina at pinapanood ang dagat nang dumating si Rafi. Sinadya mong magtungo sa tabing dagat dahil amang susundan ka niya. Tuya nito. Come on, Moana, hindi mo kailangang ipagtanggol pati ang boyfriend mo at hindi ko boyfriend si Rafi. He gave a sarcastic smile bagamat hindi nito inaalis sa mga mata sa daan. I witnessed the torrid kissing. Remember, alin na lang sa dalawa. Nagsisinungaling ka or you're playing with Pars sweetheart. He kissed, hindi niya itinuloy ang sasagot. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan and don't call me that meaningless and useless endearment. Nilinga siya nito sandali, isang buntong hininga ang pinakawalan. Pinalipas muna ang ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita. 4 years, banayad nitong sabi. And you've changed a lot. You've grown into a beautiful woman at normal lang na magkaroon ka ng seryosong relasyon. Hindi tulad noon. And I'm glad it's Rafi. Kilala ko ang batang yun. Umikot ang mga mata niya at ibinagsak ang likod sa sandalan. Hello, Mr. Vince Saavedra. Nice to see you back. It's been 4 years. How have you been? I miss you, you know. Did you miss me too? Patuya at tuloy niyang sinabi. Nagpreno ang binata at nilingon siya. Opened his mouth to say something then closed it again. Twisted the corner of his lip in a smile and then gave a shout of laughter. Nakasimangot niyang pinag-cross ang braso sa dibdib. Hinarap siya ni Vince at nakatawa pa rin kinabig siya patungo sa dibdib nito. I got the message, he whispered smiling. I'm sorry. You should be. Kumawala siya mula rito. Hindi siya niyakap ni Vince sa parang gusto niyang gawin ito. Para dito siya pa rin ng 15-year-old girl na lagi na lang nitong pinoprotektahan. 4 na taon kang nawala. No letters, no phone calls, no nothing. That's unfair. Nag-overseas ako nang mag-asawa si Tita Adrian. Nangingiti nitong sinabi. Alright, 1 phone call sa loob ng 4 na taon. Naiiritang pahinuhod niya. Then out of the blue bigla kang nagbalik. And there you are, back to being the big brother image. Muling pinatakbo ng binata ang sasakyan. Sandali siyang nilingon. Old habits are hard to die, don't they? I'm not a young girl anymore, Vince. Itinuon niyang paningin sa karinglan. Yeah, he whispered to himself. Yun lang at hindi na muling nagsalita at nag-concentrate sa daan. And she wanted him so much to talk. About him, about her. And for the life of her, hindi niya makuhang magsimula ng usapan na tulad ng araw. Makalipas ang ilang sandali pa'y nasa harapan na sila ng mansyon. Bago pa nakababa, si Vince ay nabuksan na niya ang pinto sa tabi niya at bumaba. Sumunod ang binata at inihatid siya hanggang sa may portico. Huminto siya. At humarap dito. Hinawakan sa lapel ng polo at doon di nakatuon ng mga mata. Hindi ko boyfriend si Rafi. Pabulong niyang sinabi. Narinig niyang bahagyang tumikim ang binata. Hinalikan niya ako dahil nagalit siya nang linawin ko ang relasyon namin bilang magkaibigan. At nagpapasalamat akong dumating ka. I wouldn't know how to handle him. She explained idiotically. Nang hindi pa rin sumasagot si Vince, ay dinagdag niya, and I miss you so much. When did the braces go? Finally, ay nagsalita ang binata kasabay ng paghawak sa baba niya at itinaas. Braces?
Sandaling nagsalubong ang mga kilay ng dalaga, then rolled her tongue around the back of her teeth. Tumimang mukha ni Vince at matalim na huminga, and a smile spread across her face. Oh yes, I can't remember when. Big guy, what comes to my mind at this minute at yun ang sinabi mo? Sinalubong niya ang tingin nagtatanong ng mga mata ng binata. You said you don't kiss little girls with braces. Oh, I'm not a little girl anymore, Vince, and my braces are good. She challenged and raised her chin. Isang pilyang ngiti ang nakatago sa mga mata niya. She saw something in his eyes and for a fleeting moment ay nakala niyang hahadkan siya nito. Subalit pinakawalan ni Vince ang mukha niya. Took a sigh at kinuhang susi sa kamay niya at mabilis na humakbang patungo sa pinto. At ito na ang nagsusi at itinulak pabukas ang pinto. Good night, Moana. Wika nito sa formal na tono. Humakbang siya patungo sa entrada. Huminto sa mismong harap ng binata. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa Vince. Wika niya sa nagbabagang mata. Kung hindi dahil sa mga naging girlfriend mo nung araw, na wala nang ginawa kundi ang ipagyabang ang affair nila sa'yo, ay baka isipin kong bakla ka. Nagisang linya ang mga mata ni Vince. I pretend you didn't say that, Moana. At iyan ay epekto ng tequila. Yeah, she is. Ilang beses na ba siyang tinanggihan ng lalaking ito? Keep on pretending. Itinuro niyang daliri sa dibdib nito. As my self-appointed big brother at na hindi ka naapektuhan sa akin. Hypocrite. Pagkasabi niya pumasok siya sa malaking pinto at pabagsak itong isinara. Sandaling itinuro sa pagkakatayo ang binata. Isang pagkakalalim na buntong hiningang pinakawalan na tumingala sa madilim na kalangitan. Sa silid niya sa itas ay sumilip sa bintana si Moana at tinaninag sa dilimang papalayong sasakyan. Vince, usal niya. Marahang ibinabang siwang ng Vice. Isinanda lang sarili sa dingding kasabay ng pagbabalik tanaw sa nakaraan. Cathy, kilala mo ba yun? Sino? Sinanda ni Cathy ng tingin ng inuso ng kabigan. Si Vince sa Abaydra bang tinuturo mo? Sino pa? Naiirit ang wika ni Rafi na dinampot ang gamit sa bench. Tara na sa kantin mo, Moana. Yakan kang binatilyo. Subalit hindi ito pinansin ni Moana. Vince bang pangalan niya? Marahang usal ni Moana habang hindi hinihiwalayan ng lalaking nasa ilalim ng punong balete at nag-aaral. Drafted gorgeous Cathy. Nakangiting dugtong niya. Masama ang loob na sinulya pa ni Rafi si Cathy bago iniwan ang dalawang dalagita. Nagsisimpatyang sinundan ng tanaw ni Cathy si Rafi. Hey Cathy, narinig mo ba ako? He's devastating. Walang duda. Pabuntong hininga itong sangayon pero ang mga matay nakasunod kay Rafi. Crush ng bayan iyan, kaya lang istrikto. One woman man, ang making Ira Rose. Oh, meron ba nun? Ibinalik ni Cathy ang tingin sa kanya. Hindi ko ibig sabihin faithful siya sa iisang babae. Wrong choice of words. Ibig kong sabihin, hindi nag-girlfriend ng sabay-sabay. Hindi kamukha ng ibang lalaki yan. Who's the latest? Patuloy niyang usisa. Si Veron, news ng English Department. Bakit ba? Huwag mong sabihin crush mo rin si Vince. What if? Umikot ang mga mata ni Cathy. Hindi ka papatulan yan. Isa pa totoong gorgeous pero mamang-mama na si Vince kumpara sa atin. Umingo siya. Akala mo lang yan. Basta magpapapansin ako. Ayan ka na naman, Moana. Babala ni Cathy. Kaya hindi mo makasundo ang ibang mga classmate at kaibigan natin dahil sa pag-i-image playgirl ka. Nawala ang atensyon niya kay Vince sa sinabi ng kaibigan. Nagbuntong hininga. Dahil ba doon kaya alos sa akin ng ibang girls, Cathy? Matagal bago sumagot si Cathy. Kasali na marahil yun. Iyong mga boys kasi, ikaw na lang ang laging napapansin. Hindi ko naman masisisi ang mga loko yun. Anak mayaman ka kasi. Nagkiwit ito ng mga balikat ang makitang biglang nagkalambong ang mukha ni Moana. Oh well, siguro kung hindi ka naging mayaman ay ganun pa rin marahil ang treatment nila sa'yo. It's more an insecurity, Moana. Nakakaramdam sila ng inferiority sa'yo, kaya cold treatment ang naging defense mechanism. You're so confident you have this kind of individuality na wala sila. Nadon ka rin naman, Cathy. Oh yes, that's why we get along. Wala kasi akong hang-ups. Hindi ko kailangan ng maraming so-called kaibigan para lang mapatunayang superior ako. My friends love me and I'm happy with myself and with my few real friends and you're one of them. Yeah, she said in half whisper. Muling ibinalik ang tingin kay Vince. Sa palagay mo, Cathy, papansinin ako ni Vince. Oh there, ani Cathy and rolled her eyes heavenward. Hindi po, tingnan mo ang agwat ninyong dalawa. You're 16, he's more or less 23 or 24. Mayaman ka, mahirap lang sila. Oh come on, Cathy. Iwinasiwas niya ang kamay. I don't have this defeatist attitude at wala akong pakalam din sa agwat-agwat na sinasabi mo. Basta gagawin ko ang lahat ng paraan para mapansin ako ng Vince na yan at kung mapansin ka man, paano mo pakikibagayan si Vince?
Nagsalubong ang mga kilay niya. Anong ibig mong sabihin? Makahulugang ngumiti si Cathy, like kisses, necking and petting. Hindi teenager si Vince para palampasin ng ganon Moana. Ay siya noon, naging ex niyang pinsan kung nasa Maynila na ngayon. May binulong ito sa kaibigan nagpalaki ng mga mata kay Moana kasabay ng paghagik-higan nilang dalawa. Oh my gosh, talaga. And there was Annalyn, yung ate ni Grace. Hindi sinasadyang marinig nila ang pakikipagbidahan ito sa mga kaibigan ng mapadan sila sa umpukan ng mga college girls. Narinig mo naman ang kinukwento sa barkada niya nung isang araw. Si Vince ang tinutukoy niya and she didn't exaggerate when she said she went all the way with him. Now are you ready for that? Muli niyang tinapunan ng tingin si Vince. Hinayaang maglakbay ang imahinasyon. Paano nga kung hahadkan si Rito? Bagyang nanayong balahibo niya sa batok. Now you've got me curious. She smiled mischievously. Yung all the way probably not. But I wonder if it would be like to be kissed with him. Ang makulong sa mga bisig ni Entering. Muli niyang tinitigan ang binata at pinagana ang imahinasyon. You're mad, Moana. Si Kat.